Pero yung isang linggo na yon, wala kaming paki kung hindi kayo magpadala mga OFW. Kaninong pamilya ba ang magugutom? Idol, nakakaintindi ka ba ng Zero Remittance Week? Ibig sabihin, isang linggo lang yon. Ha? Bobo ka rin eh. Zero Remittance Week daw? Lagyan mo ng number. Bobo ka? Di ka nakakaintindi. Ulitin natin video niya. Bobo eh. Wala kaming paki kung hindi kayo magpadala mga OFW. Kaninong pamilya ba ang magugutom? Idol, nakakaintindi ka ba ng Zero Remittance Week? Ibig sabihin, isang linggo lang yon. Mali, bobo. Tanga. Zero Remittance Week? Lagyan mo kasi ng number. Bakit walang number? Diba? Di ikaw yung bobo. Ngayon, ganito. Bakit isang linggo lang? Gawin nyo ng 3 taon. Huwag kayong magpadala, hamunin nyo yung gobyerno. Na sige, hindi kayo kikita sa aming mga OFW. Pag hindi kami nagpadala, takutin nyo. Manakot kayo, gawin nyo. Bakit isang linggo lang? Ha? At tandaan nyo po, hindi po lahat ng mga OFW ay agree sa isyong ito. Na hindi sila magpapadala dito sa ating bansa. Tandaan nyo po. Tandaan nyo. May mga OFW po dyan na sumasahod, no? Ng sakto, malaki. Na yun lang yung inaasahan ng kanilang anak, tatay. Eh syempre yung pamilya nila minsan may mga sakit pa yan. Tapos subukan mo hindi magpadala. Anong pampagamot nila? Tapos ngayon. Diba? Hindi po lahat ng OFW gagawin yan. Ang gagawa lang po niyan, yung mga dutae supporter lang. Sige, unahin nyo si Digong. Unahin nyo si Digong. Pabayaan nyo yung pamilya nyo. Totoo naman po yung sinabi ni Atty. Claire Castro. Hindi kayo yung kalaban ng gobyerno. Biktima lang kayo dito, pero kahit sinasabihan na kayong biktima lang kayo dito, yung mga DDS na OFW, tatanga-tanga pa rin. Ha? Tatanga-tanga pa rin po. Tuloy natin to. So sa isang linggo na yon, hindi pa magugutom yung pamilya namin doon. Pero yung isang linggo na yon, malaki ang impact at malaki ang mawawala sa bansa. Kung mahal mo yung bansa, talaga, hindi mo susubukan yung gobyerno. Dapat, kung mahal mo yung bansa, may respeto ka sa presidente ng Pilipinas. Kahit sino man ang umupo na maging presidente dyan, hayaan niyo siya na matapos yung kanyang termino. Cesar Sanchez, shoutout po Kaya Buds Manalo, shoutout. Hayaan nyo, respetuhin nyo. Kasi kami nga nun sa panahon ni Digong, nire-respeto namin yan. Ala, sige ba, anong gawin mo? Pag mabutasan ka, pagbaba mo, pagka-presidente mo, mabutasan ka ng gobyerno, teka lang, mali itong patayan na to. Good luck. Kasi kahit magsalita kami nung time na si Digong pa yung Pangulo, wala din namang mangyayari. Tuloy-tuloy pa rin. Diba? Yung pagpatay. Tingnan nyo ngayon, ang daming drug lord na nahuli ng administrasyon na to. Tapos sasabihin nyo, bangag ang Pangulo. Diba? Kasi kung bangag yung Pangulo, hindi niya po hulihin yung mga drug lord. Kasi yun yung supplier ng pinagbabawal na pulburon. Pero bakit pinaghuhuli ng gobyernong ito? Pero hindi pinatay. Kasi may karapatan din po silang mabuhay. Kasi wala naman po sa batas natin na pwede mo silang patayin. Pero na lang kung manlaban, wala naman po nanlalaban Kaya yung sinasabi ni Digong noon na nanlaban daw po yung mga hinuhuli nila, katarantaduhan po yan. Tuloy. Ha? Kung ano man ang pinaghirapan ng OFW, kami lang ang may karapatan kung anong gagawin namin sa aming pera. Kayo may karapatan kung anong gagawin nyo sa pera nyo? Bakit? Dinidiktahan ba kayo ng gobyerno? Sinabihan ba kayo? Hindi, magpadala pa rin kayo. Wala, tahimik nga lang yung gobyerno natin tahimik nga lang Kayo naman yung nagdadadakdak dyan. Hinay-hinay lang sa pagsasalita. Baka magmukha kang pukpuk dyan. KO! Tama, isa pa. We are speaking in behalf
of the OFW worldwide. Okay. Ang gusto lang namin maayos na gobyerno. Ang gusto daw nila, maayos na gobyerno. Tapos ano pa? Hindi bangag na gobyerno. Oh. Ang gusto daw po nila, maayos na gobyerno. Okay? Hindi daw po ano, kumbaga, hindi po yung bangag na gobyerno. Ngayon, ang tanong po dito, sino ba ang totoong bangag? Sino? Alam nyo ba? Alam nyo ba yung totoong bangag? O hindi? Kasi kung hindi, sabihin ko sa inyo. Sino itong mga anak na ni Digong na gumagamit ng pinagbabawal na pulburon? Sino yung sumisip-sip ng utot ng demonyo? Ngiwi. Bakit kasi ang hilig mong umiwi? Siguro, pogi sila pag nag-ngiwi sila dyan. Hindi kasi, sinabi kasi nila na ano na, pag ngiwi ka daw, adi ka. O, anong tawag mo dito? KO! Ano to? Ha? Ngiwi oh. KO! Tatawa na nga lang, ito lang yung aangat. Naiiwan itong isa. Bakit ganun? Ha? Anyari? Yung anak niya, ngiwi din. Kasi kung basihan pala ng ang basihan pala ng pagiging adik ay ang pagiging ngiwi. Kumusta ito? KO! Kumusta to? Ayun yung tanong. Kung basta ngiwi ka pala, adik ka, kumustahin nyo naman yung dalawang ito. Tuloy sa topic natin. Malaki ang taxes na ibinibigay namin. Hindi man lang Bakit? Kailan ba yung nagbibigay ng tax? Magkano yung sinasahod mong monthly? Magkano? Maabot ng pagpalagay natin 50,000. Tapos sasabihin mo, malaki yung binabayad mong taxes. Kumusta naman kami mga vlogger? Hi! Mag-hi ka sa amin. Baka yung sinasabi mo na tax na binabayad nyo, baka wala pa yan sa kinakaltas sa mga sahod namin. Ha? Kaya huwag kang magyabang ha. Na malaki yung binabayad mong tax. Magkano ba? Baka wala pang ano yan eh. Gakulangot nga lang yan eh. kami nakatanggap ng maayos na serbisyo galing sa inyo, hindi katulad ni Tatay Digong. Anong serbisyo na binigay ng Tatay Digong mo? Yung murahin yung Diyos? Murahin yung Santo Papa? KO! Murahin yung mga jeepney drivers? Wala daw siyang pakialam kahit magutom yung mga jeepney drivers? Sino ba po? Mag-comment ngayon dito. Sino ang jeepney driver dito? Race 1. Sino yung jeepney driver dito? Bakit ko po tinatanong? Dahil kayo po mismo ang isa sa minura ni Digong sa panahon niya. Cecilia Liceralde. Ikaw po ang isa sa minura ni Digong sa panahon niya. Wala daw siyang pakialam kahit mamatay kayo sa gutom. Tama ba yun? Naghahanap buhay ng matino yung mga jeepney driver natin dyan. Presidente ka ng Pilipinas, mumura-murahin mo? Ha? Si Danilo de la Cruz, si Elsa Brillante. Ayan ha. Tuloy. Duterte! Yan yung mga diskarte ng mga tanga. Duterte. Hanggang dyan lang po yung level ng kanilang utak. Na pag nagsigaw-sigaw ng Duterte, cool na. Cool ka na ba niyan pag nagsigaw-sigaw ka ng ng Duterte? Mga bobo! Parinig kita sa mukha eh! KO! Dutae! Ito na. Dito naman tayo. Guys, bali-balita. Ngayong March 28 hanggang April 4, halos lahat ng mga OFW hindi magpapadala sa Pilipinas. At isa na po ako dun. Nabalitaan nyo na ba? Alam nyo kung bakit? Bilang Isa ka na dun. Bakit?
din sa pag-aresto kay former President na si Pangulong Rodrigo Duterte. Karamihan ang gagawa niyan doon sa bansang Europe yung mga OFW doon. Paano ba yan kung lahat ng OFW di zero remittance yan? Yan ay siyang malaking katarantaduhan. Hindi mangyayari yan na lahat ng mga OFW di magpapadala. Malaking katarantaduhan yan. Mamaya may papakita akong video sa inyo. Tapos panawagan ng palasyo kung malma ang mga OFW. Tapos sasabihin nila pamilya namin ang maapektuhan sa Pilipinas. O, totoo naman yan. Kung ikaw, wala kang pamilya na maapektuhan sa Pilipinas dahil siguro may negosyo yung pamilya mo, may negosyo yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, nasa maayos na buhay, hindi maganda para sa'yo. Pwede kang hindi magpadala. Pero yung iba pong OFW dyan, sila lang ang inaasahan ng kanilang pamilya. 'Di ba? Tapos hindi magpapadala. Ano yun? Gugutumin mo yung pamilya mo? Kaya ito na lang, may hamon ako sa inyo. Bakit 1 linggo lang? Bakit 2-3 linggo lang? Gawin nyo ng 1 taon. Kung pwede nga 3 taon eh. 'Di ba? Gawin nyo na. Kung kayo kakalabanin o hahamunin nyo yung gobyerno, bakit di nyo gawing 1 taon? Subukan nyo yung gobyerno. Ha? Dami yung dami yung satsat. Sinong niloko nyo? Hindi po sila maapektuhan doon. Kasi bakit? Nagpadala na nung last month. Hindi naman gagawin ng mga OFW sa Europe yan basta-basta. Ibig sabihin, kahit hindi sila magpadala ngayong katapusan, may magagamit sila. Kasi nga yung iba, may mga other source of income pa yan sa Pilipinas. Yung iba? Paano yung wala? Ha? O ngayon, alam nyo na epekto sa mga OFW dahil sa pinipilit yung tama kuno ang pag-aresto sa kanya. Si Pangulong Rodrigo Duterte lang naman ang nagmalasakit na Pangulo sa mga OFW. Kaya ganun na lang siya minamahal ng mga tulad namin. Oo. Si Digong lang naman talaga yung nagmalasakit sa mga OFW. Kaya ngayong isang OFW, muntik nang ipapatay doon sa ibang bansa eh. Muntik nang ipabitay, di ba? Sino yun? Si Mary Jane ba yun? Naalala ko, si Mary Jane ba yun? Beloso ba yun? Beloso. OFW yun na frame up sa ibang bansa. Tapos ang response ni Digong, ganunin na lang daw. Grabe yung pagmalasakit ni Digong. Ngayon, sino yung nakapagpauwi kay Mary Jane dito sa bansang Pilipinas? Walang iba. Ang hindi nagmamalasakit na si Pangulong Bongbong Marcos. Partida, sabi nyo, walang malasakit sa mga OFW yan. Pero napauwi niya yung muntik ng ipapatay doon sa ibang bansa. Muntik ng bitayin. Pero yung may malasakit mong Digong, may malasakit siya sa OFW, di ba? May malasakit mong Digong, gusto niyang ipatigi na itong OFW na to. Pero si Digong na walang malasakit eh. Si PBBM na walang malasakit, siya pa yung nakapagpauwi. Di ba? Kay Mary Jane. Ganun ka kabobo. Boy. Diba? Siniro yung budget nyo nga yung PhilHealth. Dinapay nyo pa yung SSS at Pag-ibig. Total, ginawa nyo din yan. O di zero remittance na lang natin para dami-dami na. Oo. Zero remittance nyo na kasi kayo lang naman eh. Ilan lang naman mga duta eh. Wala namang mga supporter yan. Karamihan ng supporter, mga Marcos, mga Dilawan. Yun naman talaga po yung may pangalan talaga. Marcos, Dilawan, Marcos, Dilawan, Marcos, Dilawan. Ang Duterte po, gakulangot lang yan. Yun yung katotohanan dyan. Ish. Tapos sabihin ng Malacanang kumalma. Sinunod lang daw kuno nila yung batas. Huwag nyo na pong gawin mga sambayan ng Pilipino. Kaya minsan mahirap maging bayarang abogado. Alam mo na ngang mali. Minsan mahirap maging bayarang abogado. Maghanap ka ng abogado ngayong na hindi bayaran. Kaya nga nag-aral ka eh. Para pag laki mo, may kita ka. 'Di ba? Normal 'yun. Kaya nga pinag-aralan mo. Bubo ka pala eh. Sino ba dito yung gustong mag-abogado pero ayaw ng bayad? Taas yung kamay. Taas. Kahit ako, ayaw ko. Tangina, magiging abogado ako tapos di mo ako papasahuran. Kaya nga pinag-aralan ko yan. Nung nag-aral ako niyan, gumastos ako ng pagkalaki-laki. Para lang maging lawyer. Tapos ngayon, ayaw mo ng bayad? Kinang inang yan. KO! Tarantado. Ikaw na dyan ka ngayon, OFW ka. Subukan mo ngayon na wag magpabayad. Hindi, gusto ko lang po mag-OFW. Pero ayaw kong maging bayaran ako na papasahuran niyo ako. Ayoko.
O sige nga, bayaran ka rin naman ah. Lahat po ng pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo, kapag ikaw ay binayaran, ang tawag sa'yo, bayaran ka. Pero hindi porket sinabing bayaran ka, masama ka ng tao. Okay? Iba po ang sinasabing, halimbawa, killer ka, babayaran ka para pamutay. Yan po yung masama. Bayaran ka na killer. Oh, masama yun. Pero kung bayaran ka ng isang kumpanya, dahil nagagamit nila yung skills mo, walang masama doon. Ha? Basta hindi lang labag sa batas yung mga ginagawa nyo. Tanga ka pala eh. Tinatama mo pa. Ganyan talaga pagdating sa pera. At bulok na sistema. Mga kababayan, mga OFWs, nag-warning yung Malacanang kanina, si Declare, sa press conference niya na yung about sa zero remittance. So, nag-warning sila sa atin, iwa-warning din natin sila. Oh, sige, mag-warning ka na. Go! Lang ba yung marunong, di ba? Karapatan natin yan. Pera natin yan, pinaghirapan natin yan. So, this coming March 28 till April 4, will have no remittance. Bakit April 4 lang? Pwede bang abutin yung December 25? Para naman tingnan natin. May hamon po ako sa mga DDS. Sinong DDS dito? Huwag kayong mahiya. Press 1. OFW na DDS. Press 1. Press 1. May hamon ako sa inyo. Huwag magpapadala hanggang December. Sige. Sige. Tingnan natin kung di lumuwa yung mata ng pamilya nyo. Tingnan natin. Baka mamaya, mamuti yan. Shoutout kay Mary Luza. Magandang gabi po. Of those OFWs who support PRRD. Mabuhay ang lahat ng OFWs. So, Declare, watch us, di ba? Mga boss, sa lahat ng mga OFW dyan, inaanyayahan ko po kayo na suportahan itong maisog na magkaroon ng zero remittance. Watay. May kakasuhan pa naman yung palasyo kung sino yung nanguna sa pagpapatupad ng zero remittance na to. O sa pagpapakalat. Mukhang ito yung hari-harian ah. In just 1 week, galing sa international, papunta ng domestikong bansa sa Pilipinas. Ngayon mga boss, ito hamakin nyo ha. Padala tayo ng padala, kahit tayo ng kahit sa ibang bansa, binagbibig... Padala tayo ng padala. Ba't mo isasali yung sarili mo? Tayo. Mukhang nasa Pilipinas ka lang naman. Tanga. KO! Tayo, papunta sa Pilipinas para makasuportahan natin ang ating mga pamilya. Ngayon, kinakaltasan tayo ng gobyerno. Gobyerno natin sa... Natural. Kasi pag nagka-problema din kayo dyan, gobyerno din yung mamumroblema. Gobyerno ang sasalo sa inyo. Di ba? Pero si Mary Jane Biloso ba yun? Mary Jane Biloso. Nagka-problema sa ibang bansa. Tapos taxpayer yun. Siyempre. Tapos ipapapatay lang ni Digong. Paano na yun? Nagbabayad ka ng tax tapos pag medyo hindi ka trip ng presidente tulungan, teka lang. Ganun yun na yan. Patayin nyo na. Pilipinas. Tapos pinapang-ayuda lamang yan sa mga tamad na yan. Kaya yung mga supporter ni BBM at yung mga nakikisawsaw na gusto na rin maging supporter. Pinapang-ayuda daw sa mga tamad na yan. Papalakpakan kita. Kung ang pamilya mo, ikaw, ay hindi tumanggap ng ayuda simula nung bumuto kayo. Pero kung tumanggap ka ng ayuda, ibig sabihin, isa ka dun sa sinasabi mong tamad. Diba? KO! Madali lang magsalita eh. Madali lang magsalita, pero dapat, bago mo sabihin yan, isipin mo muna, teka, baka ang pamilya ko tumatanggap rin ng ayuda. Galing sa gobyerno. Baka ako rin. Baka ako rin tumatanggap. Isipin mo ba? Wag bubo ba? Para meron silang mga panghit-hit. Ganyan kayo kalupit, di ba? O sa masabihin na natin, hindi nyo pinanghihit-hit. Pero sinisiraan nyo yung tao na gumawa sa inyo ng maganda at nagbigay na matiwasay at magandang pamamalakad sa ating bansa nung panahon ni Rodrigo Duterte. Para lamang magkaroon kayo ng ayuda, gagawa kayo ng mga kwento. Kaya naman mga boss, zero remittance simula ng March 28 hanggang April 5. At alam nyo ba,
Pero nasa Pilipinas lang siya. Kung ano magiging ganti natin mga boss. Dahil hindi naman tayo pinapansin eh. Wala naman pinapansin kahit putak tayo ng putak sa social media. Ngayon, suportahan natin itong maisog nang sa gayon maramdaman nila ang puwersa ng mga taga-ibang bansa at para malaman nila kung gaano nila kamahal o kung gaano natin kamahal ang ex-president na si Romualdez Rodrigo Duterte. Kaya mga boss, bilang ganti, wala naman tayo ibang magagawa kundi zero remittance in just 1 week. Oh, yun lang po yung video. Sabi nila, lahat daw po ng OFW, zero remittance daw po. Susunod daw po dyan. Pero ito po, panoorin po natin ito wag niyong lalahatin kasi. Yun yung pagkakamali nyo, nilalahat nyo eh. Eto. Assalamualaikum. Ito issue ng zero remittance. Nandadamay pa kayo eh. Kayo, huwag kayong magpadala, pero kayo magpapadala kami. Maliwanag yun Kayo, huwag kayong magpadala, pero kami, magpapadala kami. Ang hihikayat pa kasi sila sa kabubuhan nila eh. Diba? Maliwanag yun siya ay magpapadala. Message nyo po ako sa ballpoint man ko, or sa ballpoint man na lang, mag-message po kayo sa akin kapag kayo ay nagpadala. Kasi i-content natin, pero kung gusto nyo lang content natin para sampal sa kanila. Sabihin na to, ito, nagpadala tuloy. Bakit? Alam nyo kung anong may dudulot ng ginagawa ninyo? Pamilya nyo magugutom. Bakit? Pag yan ay sinunod nyo ang sinasabi nilang zero remittance, lalagyan na tayo ng travel tax. Diba? Wala tayong travel tax, wala tayong mga anything tax. Pero sa gagawin nyo na yan, lalagyan na tayo. So, mag-isip-isip na kayo. Ano kasi walang isip nga pag mga Duterte? May paganyan-ganyan kayong nalalaman para sa idolo nyo? Ay nako, tigil-tigilan nyo kami Huwag kayong mangdamay, sarilihin nyo na lang. Ganon. Narinig nyo yan mga DDS. Hindi lahat papalag dyan sa issue na yan. Sabi ko nga, hindi po lahat ng mga OFW ay mga Duterte. Iilan lang po yung mga Duterte. Wala pong pangalan yan. 'Di ba? Wala pong pangalan yan. Ang may pangalan lang po, sa totoo lang, mga Dilawan, mga Marcos. Yun lang. Wala nang iba pa. 'Di ba? Ang mga Duterte, parang alam mo yung bigyan ko kayo ng example sa ugali ng mga Duterte. Ang mga Marcos, matagal nang kilala, may pangalan, ganun din Dilawan. Tapos yung Duterte, hindi kilala. Biglang nagkaroon ng kakapiranggot na pangalan, na natuwa siya, wow, ganito pala kaganda, pag ikaw ay kilala. Ganito yung gagawin ko, walwalan dito, walwalan, yabang dito, yabang doon, para nagbida-bida lang ba? Ganun, parang first time lang nila na magkaroon ng pangalan na kakapiranggot lang. Kaya, yun. Lahat ng katangahan ginawa. Diba? So, yan huwag niyong kalimutan mag-like dyan sa ating live ngayon mga pre. At syempre, share ang video na to.